Magandang araw po mga minamahal nating mga kaibigan, mga subscribers ng ating Solid Rock Ministry. Tayo po ngayon ay nasa last topic na ng ating quarter, topic 13 na may pamagat pong paninindigan sa lahat ng kalooban ng Diyos. At sana po ay ito ay maging mas maliwanag sa ating pag-uusap-usap, pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Tayo po muna hihiling ng patnubay ng ating Diyos sa ating pong pag-uusap-usap ngayon. Panginoon po, makapangyarihan sa lahat, ngayon po kami muling nagpapasalamat sa inyo. Nasa huling topic na po kami ng quarter na ito. Patuloy po nawa kaming gabayan sa lahat po ng aming mga pinag-aaralan tungkol po sa inyong banal na salita. Kayo po ang patuloy na gumabay sa amin, buksan po ang aming mga isipan upang lalo po namin maunawaan ang nais mong matutuhan namin sa inyong banal na salita. Palain po aming mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers, viewers, followers po ng Solid Rock Ministry. Patuloy po silang gabayan, Panginoon, lalo na po ang mga nagsishare ng programa ito. Pagpatawad po ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Dalangin namin, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Ang atin pong talatang sa uluhin ngayon ay makikita po natin sa 1 Thessalonians 5:18. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Ang huling kapitulo ng Colossus ay nagpapakita ng malawakang network ng mga kamanggagawa ni Pablo. Dito ay makikita na natin kung paanong mapapasok ng gawain ang mga sentro ng Imperyong Romano kahit na hindi maabot ni Pablo, tulad ng Laodicea, Colossus at Hierapolis. Nakita niya ang kahalagahan ng paggawang sama-sama at nagkakaisa ng mga Hudyo at Hintil. Binanggit ni Pablo ang mga naging kasama niya at nakatuwang na sina Bernabes, Silas, Tychicus, Aristarco, Justo, Epapras, Lucas at Nympha. Ang ilan ay Hudyo, ang ilan ay Hintil at babae. Pinaalalahanan din niya si Arquipo. Ginawa niya na pagkaisahin ang mga taong ito sa gawain. Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-aaralan sa araw na ito. Number 1, ano ang itinuturo sa atin ng sulat na ipinadala ni Pablo sa Colosas sa pamamagitan ni Tychicus? Number 2, ano ang idinadalangin ni Epapras para sa mga taga-Colosas na kanyang mga pinaglilingkuran? Number 3, ano ang marapat nating pagpakaiwasan bilang mga Adventista o naghihintay sa pagbabalik ni Kristo? And number 4, the last question, bakit mahalagang gampanan natin ang ministeryong pinagkatiwala sa atin? Balikan po natin ang question number 1. Ano ang itinuturo sa atin ng sulat na ipinadala ni Pablo sa Colosas sa pamamagitan ni Tychicus? Sige po, tayo ay magpapatuloy na sa ating pag-aaral. Titingnan po natin dyan sa Colosas 4:7 hanggang 11. Ano po ba ang sinasabi ni San Pablo? Ang lahat ng mga bagay ukol sa akin ay may ipatatalasta sa inyo ni Tychicus na minamahal ng kapatid at tapat na ministro at kasamang lingkod sa Panginoon, na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito upang maalaman ninyo ang aming kalagayan at upang kanyang aliwin ang inyong mga puso, na kasama ni Onesimo, tapat at minamahal na kapatid, na siya'y isa sa inyo. Sila ang magpapatalasta sa inyo ng lahat ng mga bagay na nangyayari din. Binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Tungkol sa kanya'y tinanggap na ninyo mga utos, kung paririyan siya sa inyo ay inyong tanggapin. At si Jesus na tinatawag ni Justo na pawang sa pagtutuli, ang mga ito lamang ang aking kamanggagawa sa kaharian ng Diyos, mga taong naging kaaliwan. So dito po ay makikita natin kung gaano ka-concern si Pablo sa kanyang mga kasama at yung kanyang mga kasama kung gaano ka-concern sa iglesia ng Colosas. Ano po? So dito nagpapakita ng pagmamahalan, pagtutulungan at patuloy na paggawang sama-sama, sapagkat alam po natin ang sinabi ng ating Panginoon na makikilala ng sanlibutan na kayo'y aking tunay na mga alagad
kung kayo'y mayroong pag-ibig sa isa't isa. Kaya dito ay napakahalaga kay Pablo ang relationship ng buong iglesia, lalo't higit ng mga manggagawa na kasama niya. Sapagkat ito ang nagpapatunay na sila ay mga anak ng Diyos, sila ay mga alagad ni Kristo, at sila ay marapat na pakinggan at sundin ang kanilang mga aral. Ito ang nagpapakita ng malakas na kapangyarihan pabor sa Ebanghelyo. Ano po? Kaya sa ating pong iglesia, napakahalaga na makita at masumpungan yung ating pagmamahal, yung ating pagmamalasakit, yung ating relasyon sa isa't isa ay kinakailangang ating papagtibayin hanggat ating magagawa, sapagkat ito lamang ang tunay na ebidensya ayon sa ating Panginoong Jesucristo na tayo ay kanyang tunay na mga alagad. Ito yung kikilalanin ng sanglibutan na tayo'y tunay na mga sinugo ng ating Panginoon at tunay na tayo ay natatalaga sa gawain ito na kanyang ipinagkakatiwala sa bawat isa sa atin. So tatandaan po, yung ating magandang relationship sa iglesia, napakahalaga. Kaya si Pablo ay kanyang binabanggit lahat ng kanyang mga nakakasama sapagkat hindi niya ibig na siya lang ang maitataas. Alam po ninyo, kapag minsan ang gusto natin ay tayo lang yung kinikilala at tayo lang yung na-appreciate ng mga tao. Datapot dito, ang layunin ni Pablo ay maging ma-appreciate ang bawat nagiging kabahagi ng gawain at higit sa lahat ay talagang papagtibayin yung kanilang relasyon sa isa't isa sapagkat kagaya ng sinabi ko, ito ang matibay na patunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Okay, ang pangalawa po nating tanong, ano ang dinadalangin ni Epapras para sa mga taga-Kolosas na kanyang mga pinaglilingkuran? At tingnan po natin sa talatang 12 at 13, ano ang sinasabi. Binabati kayo ni Epapras na isa sa inyo na lingkod ni Kristo Jesus na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa kanyang pananalangin upang kayo magsitatag ng mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat ng kalooban ng Diyos. Sapagkat siya'y binibigyan kong patotoo na siya'y totoong nagpapagal sa inyo at na nga sa Laodicea at sa na nga sa Hierapolis. So, makita po ninyo, no? Si Epapras, gano'n na lamang yung kanyang pananalangin para sa kapatiran. Ito ang napakahalaga na gawain ng bawat isa sa atin, yung pagpapahalaga sa ating relasyon at yung ating pagpapahalaga sa paglago ng bawat kaanib ng iglesia. Sapagkat alam po natin na maraming challenge ang maging isang Kristiyano. Maraming challenge ang sumunod sa kautusan ng Diyos. Kaya napakahalaga na ating idadalangin ang bawat isa. Kung maaari, babanggitin talaga natin ang bawat pangalan ng ating ipinapanalangin upang sila ay mabigyan ng Panginoon ng dagdag na kapangyarihan upang gapiin ang mga pagsubok, panagumpayan ang bawat hadlang na kanilang nadaraanan bilang lingkod ng ating Panginoon. So napakahalaga nito na talagang gagawin po natin. Marami sa ating mga kapatid ang hindi na sumisimba. Bakit po? Sapagkat sila ay nadi-discourage. Maraming mga challenges na dinaraanan. Napakahalaga po na ating idalangin. Kung hindi natin mapupuntahan sa kanilang tahanan, kahit sa ating sariling tahanan, idalangin natin. Nasaan man tayo, idalangin natin ang ating mga kapatid. Subalit, higit na mahalaga kung mapupuntahan natin sila sa kanilang mga tahanan, makukumusta natin, may dadalangin natin, may hiling natin, ano ba ang iyong nais na isama sa panalangin? Ano ba ang mga challenges na iyong dinaraanan sa mga panahong ito? At ganoon din yung ibang mga tao na mga nakakasalamuhan natin, mga kakilala natin, pananampalataya o hindi, napakahalaga na ating idalangin. Sapagkat alam natin na ang kapangyarihan wala sa atin, ang kapangyarihan ay nasa banal na Espiritu lamang.
Okay, at sa atin naman pong pangatlong tanong, ano ang marapat nating pagkaiwasan bilang mga Adventista o naghihintay sa pagbabalik ni Kristo? Ayan. So, titingnan po natin sa talatang 14 at 15, ano po ba ang sinasabi? Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot at ni Dimas. Batiin ninyo ang mga kapatid na nasa Laodicea at Sinimpas at ang iglesyang nasa kanilang bahay. Ating pong ikumpara sa ikalawang Timoteo 4:10 at 11 ang sinasabi. Sapagkat ako'y pinabayaan ni Dimas palibhas ay iniibig niya ang sanlibutan ito at napasa Tesalonica. Si Crescente ay napasa Galacia at si Tito ay sa Dalmacia. Si Lucas lamang ang kasama ko. Kaunin mo si Marcos at ipagsama mo sapagkat siya ay napapakinabangan ko sa ministeryo. Ayan. So dito po nais ni Pablo na ang mga tao, yung mga kapatid, ay pakaiwasan yung pag-ibig sa sanlibutan. Sapagkat ito ang parating humahadlang sa pananampalataya. Kaya ang wika nga ng Panginoon, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag na lang sa inyo. Datapot sinabi ng ating Panginoon, alam ninyo, yan ang parating hinahanap ng mga hintil. Yung mga bagay sa sanglibutang ito. At malimit sapagkat tayo ay galing doon sa pagiging hintil, ganun din po tayo. Malimit na ang ating hinahanap ay yung mga bagay na sanglibutan. So, dapat ito ang pagkaiwas-iwasan natin. I-focus natin ang ating sarili, ang ating isipan sa kaharian ng Diyos, sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang katwiran. Doon tayo dapat na nakafocus. Sapagkat kung hindi, tiyak na tayo ay mapapalayo sa pananampalataya. At alam po ninyo bakit? Tingnan po natin sa Tito 2, 11 hanggang 14, ano po ang sinasabi? Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, na nangagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Nahintayin yaong na mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus, na siyang nagbibigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. So tatandaan po ninyo, ang layunin ng Panginoon, tayo ay maging kanyang pag-aari. Tatandaan po natin yan, tayo'y maging pag-aari ng Diyos. Kaya napakahalaga na iiwasan natin yung mga bagay na mga makasanlibutan, sa halip i-focus natin yung ating isipan sa ating Panginoon, sa kanyang katwiran, sa kanyang kabanalan, sa kanyang pag-ibig. Sapagkat tayo ay ginagawa niya na maging kanyang pag-aari, sariling bayan. Yun ang layunin ng ating Panginoon. Sapagkat tayo inari ng kaaway. Inari tayo ni Satanas. Tayo ay naging sunod-sunuran sa kanya. Tayo ay naging alipin sa kanya. Datapot ibig tayong palayain ng Panginoon upang tayo ay maging kanyang sariling pag-aari na siyang maghahayag ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang kabanalan, ng kanyang dakilang pag-ibig, hindi lang sa sanglibutang ito, kung hindi maging sa sangkalangitan. Ano po? Sa lahat ng mga nilikha ng Diyos sa ibang mga planeta, nais ng Diyos na tayo ang gawing full display, sabi ni Ellen White, ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang dakilang pag-ibig. So napakahalaga po yan na ating ifo-focus ang ating isipan sa mga bagay na makalangit. Iwasan natin ang pag-ibig sa sanlibutan. Mayroong mga nagsasabi, ay hindi ba sinabi ng banal na kasulatan, God so loved the world? Inibig ng Diyos ang sanglibutan. Mga minamahal, iba po yung umiibig sa sanlibutan at iba yung umiibig ng mga bagay ng sanlibutan.
ang ating Panginoon inibig lahat ng mga tao dito sa sanlibutan. Mahal niya ang sanlibutan ito, subalit hindi yung mga bagay na ginagawa ng sanlibutan. Kaya nga ang wika ng Panginoon, ako'y naparito para sa mga makasalanan, hindi dahilan sa mga matutuwid, sapagkat tayo ay iniibig ng gayon na lamang ng ating Panginoon. Subalit pakatatandaan, iba yung umiibig ka upang maligtas at mailayo sa kamalian yung mga tao, iba rin naman yung nakikisama ka, iniibig mo, kaya ikay nakikisama at namumuhay ka ng kagaya ng kanilang pamumuhay. Dapat ang ating pag-ibig ay kagaya ng pag-ibig ng Diyos na ang layunin, maligtas yung mga makasalanan. Maturuan sila ng tamang pamamaraan ng pamumuhay. Hindi yung tayo ang natuturuan ng kanilang paraan ng pamumuhay. Ano? So, ang sinasabi rito na huwag nating iibigin yung sanlibutan ay yung mga bagay ng mga makasanlibutan na hiwalay sa kalooban, katuwiran ng ating Panginoong Diyos. Okay, at ngayon po sa ating pong pang-apat at huling tanong sa araw na ito, bakit mahalagang gampanan natin ang ministeryong pinagkatiwala sa atin? Ayan, titingnan po natin sa talatang 16 hanggang 18 ng kapitulo 4 ng Kolosas. At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. At sabihin ninyo kay Arquipo, ingatan mong tuparin ang ministeryo na tinanggap mo sa Panginoon. Ang bating sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo, alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. Ang biyaya'y sumainyo nawa. Ayan. So, pakatatanda po natin na ang malaking tunggalian ay matatapos sa pamagitan ng 4 na yugto ng kaligtasan. Una, yung pagtubo sa atin sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo doon sa cross. Kung titingnan po natin sa Juan 12:31, ang sinasabi ay ganito. Ngayon ang paghatol sa sanlibutan ito, ngayon ang prinsipe ng sanlibutan ito ay palalayasin. Yan. Sapagkat ang ating Panginoon mamamatay doon sa cross, iyan ang maging dahilan na ang kaaway ay palalayasin. Pangalawa, ang sinasabi po sa Hebreo 13:21 ay ganito naman. Ay pasakdali nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Jesucristo na mapasa kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Ayan. So, una, yung pagkamatay ni Kristo doon sa cross. Dahilan doon, tayo ay inaaring ganap. Tandaan po ninyo, inaaring ganap. Hindi pa tayo datapwat gagawin ng ating Panginoong Diyos na tayo ay maging ganap. Kaya kinakailangan ating sikaping sundin yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga ipinag-utos, yung kanyang mga ipinagtatagubilin, yung gawain na iniwan sa atin. Kailangan gampanan natin sapagkat napakahalaga na tayo ay maturuan sa ikagaganap sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at sa pagkaunawa ng salita ng ating Panginoon. At matapos yan, mayroon pang pangatlo. Titingnan natin sa Apokalipsis 21:8 ano ang sinasabi. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi na mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ayan. So, dito po, sa panahon ng millennium, magkakaroon ng paghuhukom. Sisiyasatin natin ang lahat ng record. Bakit nga ba ang taong ito hindi naligtas? Bakit itong aking dating kinasusuklaman ay bakit ngayon ay naligtas? So, sa panahon na yan ng millennium, ay magkakaroon ng paghatol
at aalamin kung ano talaga ang ginawa ng Panginoon at papaanong sinikap ng Panginoon na tayo ay maligtas, na yung mga taong mga mapapahamak, papaanong gumawa ang Panginoon para sa kanila, datapot kanilang tinanggihan, kanilang tinalikdan, kanilang sinalungat, na anupat sila ay mapapahamak. So talagang ang Panginoon, ang ibig niya ay maging malinaw na malinaw sa lahat ng tao na ang kanyang pag-ibig ay kanyang inialok sa lahat ng tao. At doon po pumapasok ang kahalagahan ng ating tungkulin na ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya nga po sa ating General Conference na pagpasyahan na tayo ay maging grounded in the Bible, focused on our mission. Tanda po natin, we should be focused on our mission sapagkat napakahalaga po nito na doon sa millennium makita yung lahat ng pagsisikap ng Diyos kasama ng kanyang bayan upang maligtas ang lahat ng tao, datapwat ano ba ang kanilang naging katugunan. At finally, sa Apokalipsis 21:3, ano ang sinasabi? At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila, at magiging Diyos nila. Ayan. Dito po ay makikita na ang pagkakasundo ng sangkalangitan at ng sangkatauhan. Alam po ninyo, dahilan doon sa ginawa ng Panginoon, pagkamatay niya doon sa cross, yung patuloy na kanyang paggabay sa atin, yung patuloy nating mga pangangaral ng salita ng Diyos, at yung pamumuhay natin ayon sa ating itinuturo. Darating ang panahon na tayo ay ipagkakasundo sa buong kalangitan. Sapagkat tatandaan po natin, ang dyablo ay mayroong mga akusasyon hindi lang laban sa Diyos, kung hindi laban sa mga tinubos ng Diyos. Datapwat sa panahong yan, magiging maliwanag pa sa sikat ng araw, na ang Diyos ay tunay na pag-ibig, na ang Diyos nagbigay ng lahat ng pagkakataon upang tayo ay Kanyang makasama, upang tayo ay ipagkasundo sa Kanya at sa buong kalangitan. So, ang buong universe ay magkakaisang magpupuri sa Diyos, magpapasalamat, sasamba sa Diyos, kasama tayong lahat. Dito po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. At iiwanan po namin sa inyo ang mga summary ito ng ating mga pinag-usapan. Number 1, layunin ng Ebanghelyo na tayo ay pag-isahin sa pamamagitan ng pagmamahalan sa isa't isa. Number 2, marapat na tayong lahat ay maging matatag sa pananampalataya at pagkakaisa. Number 3, ang pag-ibig sa mga bagay ng sanglibutan, ang laging dahilan ng pagtalikod at paglayo sa pakikisangkot sa gawain. At number 4, ang pakikisangkot at pagtatapat sa gawain o ministeryo, ang daan upang tayo maging ganap sa harapan ng Diyos. So mga minamahal, sana po kami muling nakatulong sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ng ating mga leksyon. At tayo po'y manalangin. Ama po namin banal, sa oras pong ito, kami po'y muling lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong kadakilaan, sa iyong pagmamahal, sa iyong pagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Salamat po sapagkat ginagawa mo ang lahat upang kami ipagkaisa sa iyo at sa buong kalangitan, sapagkat mahal na mahal mo ang bawat iyong nilikha. O Amang Banal, tulungan po nawa kami na maging instrumento ng pag-iibigan at pagkakaisa sa iglesia. Mabigkis nawa kami sa pagkakaisa sa layunin na maipangaral ang Ebanghelyo upang walang sino man na makapagdadahilan sapagkat kanilang narinig ang pabalita sa pamagitan namin. At higit sa lahat, Amang Banal, makita nawa nila ang tunay na pag-ibig na nagbubuhat diyan sa iyo sa pamagitan ng aming pag-iibigan sa isa't isa. Kung magkagayon, marami ang may hikayat at madadala sa pagkilala, pagsamba at pagpuri sa iyong dakilang pangalan.
Ipagpatawad po nawa ang aming mga pagkukulang at pagkakasala at turuan nawa kami ng Banal na Espiritu ng kapakumbabaan upang kami ay patuloy na magkaroon ng mapagpahinuhod na isipan, na damdamin, Amang Banal, upang pagkakaisa ay mahayag sa aming mga iglesia. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ang mayamang biyaya po naman ng kalangitan ay iyong patuloy na ipagkaloob sa amin, lalo't higit sa pamilya ng mga kapatid na ito na patuloy na sumusubaybay at nagbabahagi ng katotohanan ito sa kanilang mga kaibigan. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, sana po kami muling nakatulong sa inyo at sana muli tayong magkasama-sama sa susunod na quarter. Ang pag-ibig ng Diyos patuloy na ating sama-samang tamasahin.